last Wednesday. Anybody ko nga maka-volunteer sang ilang research nga ginpili nyo kang ligad nga Wednesday. Pira kabilog din nag-research sang bipolar, no? May ara man din nag-research sang ilagin submit ang Gen Z kag millennials ang difference sa tawag nga depression. Sige, sinabi dyan sa inyo, anong na-learn nyo sa inyong na-discoveryhan? Siguro basit dogan nyo man ang nabatian para at least may knowledge mo ng iban sa aton sa singagabi. Ang mga nuggets nga na-learn nyo sa sina nga topic na ginkuha ninyo, in-choose. Anybody? I-volunteer ko na lang. Sige, so mayugro si Brother Noel. Brother Noel, ano ang imong gusto i-present? Siling ko karon pa ko yung mga volunteer kay ang akong ipili what they call this? Ang ipili ko ya this depression on the Philippines. Kaya wala ako po gini why sing nag-research kay ang number 1 number 2 dumadahog gid sa research. Okay. So anyway, mayong gapistanan bisan paano daw general naman yan mapidi ni ang sabat niya karon ang motong mga post syndrome nga to itong mga tong number 1 at number 2. General ni siya mayong gapistanan liwat ang akon nga napili nga topic kay siling ko daw medyo rare ang depression on the Philippines. So general lang ang ginkuha ko nga silingon nga ang depression sa Pilipinas may mga sitwasyon nga hindi naton maintindihan kay may kulang gali sa Pilipinas. Ang una nga kulang sa Philippines nga sa about depression is kulang sang mga tawo para tausang igtulopangod number 1 igtulopangod mga scientists ini tawag sa ilang mga epidemiological data ng mga scientists ini nagaobra about depression among young adults. Kaya ang young adults amuna ang pinaka-grabe nga naga-suffer sang depression. So number 1 ang sa Philippines. Number 2 nga depression on the Philippines nga data nga about 1 in 10 Filipino young adults, isa sa 10 ka Filipino nga young adults experience moderate to severe depression. So silingon namak mo kung isa kita ka milyon, 1 million gid yan sa 100 million gali 10 million kita nagasuffer nga young adults. Kay 100 million kita above plus mo. So muna ka grabe ang severity sang tawag nga depression sang young adults sa area sang young adults. So ara na bala information na ari kitang isa una ikaduha ay katatlo ang frequency or prevalence dili sang ang degree bala sang moderate to severe depression in Filipino young adult nga it is higher pa mas higher kuno sa young adults gani ang mga female than males. So tandaan nato na ha. So general ni siya sa bilog nga Pilipinas, mas higher ang nagasuffer sang from moderate to severe nga depression sa mga babayi than lalaki. So ikatatlo na informasyon. So ikapat nga information ang cause kun nga ang nagatubo ning mga depression nga ni sila sa area sang less education, residence in urban areas sa mga matawo nga mga sa syudad bala nga daw mga squatter and marital problems sa mga mag-asawa are significant mga kung may amo na gani kun although amo na nagapredict nga ang lugar nga na tama kataas ang
nagaagto na sila sa from moderate to severe nga depression. So ikapat na no, tandaan natin ta ari information mo lang niya akong tanan nga ang depression nga di mas madamon sa mga lugar nga mga tawo nga mga least educated. Ang residences nga kung sa diin mga may squatter block or sa urban sa cities kag sa marital problem. So mga predictor na sila naga-predict nga sa lugar nga na amo na taas dira ang moderate ang severity sa depression. Kalima, last point. Ang moderate to severe depression is significantly associated with suicidal ideation. Kumbaga po sila ng idea bla, nagakos ang idea para mag-suicide. So hindi nato basta ako lang naman siling depression lang na may tama kataas ang iya nga pagkantuan kuno ang pinaka-feature na is suicidal. That's why nga damo kami kilala nga naga-suicide. Isa sa ginambal ka na akong ganun ni Bro Peter, Migo Yagit, sining COVID lang ani nga mga panahon na 2020. Naglumpat lang tong kita dumaman niya tong sa may Taytay. Ito may nagpark nga mayaman pa to ganin, may nagpark lang Honda sa may Taytay sa may banda sa banda city sa may Mandurriao tuguro ano. Naglumpat, nag-suicide. Mula na ka way mabalaan ko nung daylan. So that's it mga guys, mga fellow classmates. So muna ako no ang napili depression on the Philippines ay general ang akon nga gini tao nga no. So kung sino ko ron sa inyo ang magtaw sa meaning sa mga PSDT nga kaga bipolar So I will hear man's alin sa inyo. Thank you Pastor Pastor Raymond. Thank you gid Brother Noel no sa nga imong efforts sa pag-research no. Kag somehow nagdugang sa aton nga ibalo no labi na gid nga starting January 2021 till sa present no, 1 of 10 sang nag-experience ng depression sa Philippines lang alone no? Philippines lang. Okay, so thank you gid Brother Noel no kag sino ang naka-research sang sa luwas sa hindi na lang pag-repeat ang Brother Noel nga topic anybody bipolar PTSD. And last is difference ang Gen Z kag millennials no, in regarding sa depression. Sige. Sino dira ang ready na ara sa inyong copy? Okay, how about sino naka-research sa sa PTSD, somebody from the class? Or bipolar. May bipolar, kinali mo. Nag-submit yun ako. Brother, ano to kinang bipolar? Si Brother Peter. Brother Peter, ara ka da? Oo. Magambal, ikaw bala bipolar, Pastor. May duwa ini sa kaklase, bipolar 1 kag bipolar 2. Poy ko ni siya nakuha, diri lang ko nakuha sa simple. Oy, may nakaimaw ako bla kang una nga bipolar bla Pastor. Okay. Ano na din nakabutang na diri sa sa mga signs and symptoms, si kadamo-damo gidya, meaning na grabe gid ang complications blas ang karakter sa tao pero define ko sana what is it? Bipolar disorder is a brain disorder that causes changes in a person's mood, energy and ability to function. People with bipolar disorder experience intense emotional states that typically occur during distinct periods of days to weeks called mood episodes. So what are the signs and symptoms ng bipolar disorder? According sa Google, Pastor Raymond, mga fellow classmates, sa Google dyan tanan sa Mayo Clinic ko dyan binuol kagina, in classifyan isa duwa, one is depressive symptoms and the other one is mania or hypomania. Both extremes ini sila, both ends, Pastor. So there is a depressive symptoms, a feeling of gloom, despair and hopelessness, extreme sadness, terribly. So idugangan ko lang kay ang mga ang may imaw ko to bla Pastor, gulpil lang sa mga kadlaw. Pero ang iya kadlaw bla hindi isa pa na mo na gani makapamangkot kasi ikaw na.
Ay bala mo ang iya ginapakita bala nga mga behavior, attitude ang iya gina project nga siya do hindi siya yasang last Saturday, hindi siya yasang last Friday. So terribly. So meaning ato gainom to sa bulong pastor, gainom suway ko kabalo lang sa bulong yan pero antidepressant ato nga bulong. Ipasda pa dayonon ko extreme sadness, anxiety about minor issues, pain or physical problems that do not respond to treatment. So pinsarabla. Amo ni sa man niya nakita ko may mga physical pain sa pastor. Okay. Na wala bulong. So kadamo-damo sila diri pastor ang isa mania or hypomania nga kwan impaired judgment, feeling wired, sleeping little but not feeling tired. A sense of distraction or boredom. Amo pagin niya isa pagin ni pastor way sa katulog pero mapagsik. Ang migo ko, amo ko perti, amo ko ti may uli ko lang naman bipolar sa bla pastor. Okay. Borderline syndrome ng bipolar, grabe. Ano lang buang, pastor. I'm sorry to say the word, pero diribligid ng eccentricity, grabe. So who are experiencing it, ang bipolar disorder or BPD? The average age of onset is about 25 years old, but it can occur in the teens or more uncommonly in childhood. Mas very good IYCS sa childhood. The conditions affects men and women equally. So how it can be treated? May araw ita medications, which may mga bulong ni nga mood stabilizers, antipsychotics, antidepressants, kag anti-anxiety. May ara man kita psychological approach, which is psychological counseling, isa sinadiri ang cognitive behavioral therapy. Okay. This is a type of psychological treatment that asks you to challenge and helpful thoughts, psychoeducation, a program to help you become an expert in managing your own illness. So, subjective, hindi ka man kambal subjective kay ti mental disorder siya pastor mo. So, mula na pastor, ay kalawig, sini ko na, kung yun karong ko na, yung arap na sa Google. Thank you so much for asking me to share this brief information. Thank you, good, no, Brother Peter. Kanami, kay may anak din ya first-hand nga experience sa imo friend, no, sang iya nga mga sina nga klase nga problem. Excuse me, pastor, may ari pag diriya subong gid nga actual nga imaw kuman. Amo ra gani ambal mo dapat every time mag-meet kasi you need a lot of prayer, you need a lot of fellowship sa Ginoo antes ka magatubang siya kay ti alang-alang lang he or she will going to makuan gid siya mahaboy gid sila ya sang hindi nila hungod bla. So it will create a form of discouragement sa imo pero kung maintindihan mo bali may sakit siya. So you need to pray sa iya mo na ganyan ko every time magkadto sa certain nga lugar nga jaga pangamuyo gid ko ay maiwat gali diya dumalahon pastor. Amo na pastor. Okay, thank you, good, Brother Peter. And third para may ara naman lain naman. Somebody sa Gen Z kag millennials. I think Sister Bethany. May ara Sister Bethany. Aray ko pas. Ay, Bali, yes. hindi lang ko na mag-open campus kay gakaon ko. Ay, sorry. Pero i-share ko lang akong nga research. Sige, ma'am. Dali lang. So sa sa Gen Z kag sa millennials nga stress and depression or something nga ginatawag nila nga mental health. So anong difference sa Generation Z kag sa millennials? So ang Generation Z nag-start ni siya from the people nga na-born 1996 to 2010. So amo ni sila ang mga Generation Z. However, ang mga millennials, amo ni sila ang natawo from 1990s from 1985 to 1995. So amo ni siya ang difference. So ang causes malang ipas nga naga-cause ang ilang depression is ang difference sa millennials kag sa Generation Z. So ang sa millennials usually nagahalin siya sa society nga balahaw nga
outlook sa ila kag sa ginatawag nga unemployment kag employment mismatch. So actually ang research ni nga ging basihan ko is ano ni siya ging conduct ni siya sa Amerika. So ang American ang iya nga sample nga population. So ang sa Generation Z naman niya nagahalin ang ilang nga stress or depression and anxiety is nagahalin siya sa mga shortcomings ng ilang parents. So attention deficient, separation and deportation, immigrant families. So kag ang widespread na sexual harassment and assaults. So kay syempre ang Generation Z ni medyo open na sila sa social media, sa so daw dira na sa ila ang ginatawag nga technology kag ang visuals nga do nag-uso na balapasaw. So ang mga elders o ang mga may edad sa ila, so sometimes ang victim sila ang Generation Z kag sa Generation Z man naga-affect ang tungod ang society naton subong both parents are working. Yes, So ang time sa children kulang na. So usually amo ni siya ang naga-cause sang depression kag anxiety sa mga kabataan, especially sa mga high school students. Kay actually before sang pandemic 2019, very rampant ang suicide sa Rojas City kag sa Philamer. So Philamer Christian University. Wow. Kuan ni siya sister school na siya sang PPU. Sunod-sunod gid ya ang suicide sang mga high school. Ang iban both peer pressure kag ang iban naga-indulge sila sa mga unhealthy relationship or unhealthy practices tungod para lang gid nga mapansin sila sang ilang parents. So amo na siya sa Philamer do mga 5 gid bala ka high school students nila ang nag-commit sang suicide because of depression and anxiety, or gamay lang bala nga mga social media nga mga mag-trending sila sa social media or nabully lang sila. Do grabe na ang effect sa ila. So amo na siya ang causes sang ilang stress and depression. Amo na siya pas ang difference sang stress and depression sa millennials kaysa Gen Z. Thank you, Gid. Sir Bethany, kanami kay binaton anay kay mga kabataan pa sila, no? Hindi sila maka-experience ng tawag na depression. Pero kadamo subong giya sang numbers sa mga ara sa Gen Z nga nag-commit sang suicide gid, no? So damo tamamat na batian gid yang mga news regarding that. So thank you, Gid. Sis Beth, may ara nga nag-research sa PTSD. Sino sa aton? Mayroon pala. Sino nakabati? Siguro i-ask ko si Sir Aldi kay more sa medyo dyan siya sa sinangano. Sir Als, okay lang imo connection? Oo, yes, pass. Pero ang akon, may depression in the Philippines, akon, pass. Ay, dili. Oo. Pero familiar ka sa PTSD nga tawag? Idea lang from PTSD, wala na akong makapractice ang clinical side ko sa psych, pero it is about the trauma nga natabo when it comes na ang isa ka person is naka-experience pala sang grabe nga stress and pressure. So pag after na ng di na nila ma-handle bala ng ayawan sila na-associate na bala nila, may mga bagay nga na-associate sila mentally and emotionally sa amo ng bagay or sa amo ng routine nga hindi sila ka-disconnect sa ila self with that. So kakadala na and may sa ka-develop nga trauma and then ga-develop siya into disorder kay may mga signs and symptoms man nga associated sa sina nga disorder. And amo ni silang ang do medyo
medyo ano man siya nang it takes time before diyan nga maka-recover gid sila with counseling and more sessions pagit nga Yeah. behavioral therapy kay nang usually ang mga may post-traumatic disorder ni siya is gini ng extreme ang ilang ang mga ginaagyan or na experience to develop such disorder nga doon nabudlayan sila magtan-aw kung ang situation na nila subong is normal pagyapon kido ang mga nangliligad may mga triggering moments lang sa ila makita nila mabatian nila mabatyagan nila or sometimes hallucinations nga ma-trigger lang sa ila nagpa-panic na sila dayon may mga panic attacks may mga violence sila nga gina-action to defend themselves no amo na ila nga do ka extreme man nga defense mechanism sa ila nga self para ma-protect ang ila self towards that na gani ng very serious or stressful nga or painful nga experience nila from the past. So ang ini nga disorder mostly makita ta gid siya nga naga-effect gid sa mga halin sa war, Yes. sa mga armies naton, dason may mga tao nga gin-salvage or something like with violence, great violence bilang na experience may ara man siya possible gid and there is a tendency nga mag-amo gini ang tao if may man siya sa sexual nga abuse no nga magkapit lang ang may magpalapit siya nga lalaki gaano na siya dayon panic na siya dayon or something like that para kinahadlok na siya nga knowing nga amo na may mga stages man na siya and sa amo na nga klase nga sakit do hindi na siya pwede gid nga nang expose gid siya sa agwa kay do amo gid everything sa iyang mind so mula na gura ako na recall pastor regarding dira thank you Okay, salamat gid no. At least may mga information kita sa mga amo ko nga mga cases kag dako gid nga help sa aton man even sa sila nga study kiti amo sa ang mga problems most gid ginatubang sa ipan quite lang kabalo kag medical gid attention ang kinahanglan man sa ila kag therapy no? So bisan hindi man ta expert kara diyan no, sa mga bagay nga napis so we go alongside lang kita so pag-understand no kapag care o kung pagpakita sang tawag nga palangga sa ila. So pag I do believe nga ang Ginoo gid ang tudlo sa aton kung paano if ever nga may mga amo sa aton yung mga churches kag sa aton yung mga friends no. So thanks Gid. I know nga Ivan gusto man mong share no kay ready naman kamo sa inyong mga research no? But to those nga wala pa may mga time di kita nga maka-share man sa class no sa mga at least may isa pa kita kagabi nga nabilin this coming Wednesday. Right? Then to those nga way pa ka-submit sa ila research so kindly pass lang gid sa akon directly na lang no para nga sa diin ma-post na lang sa akon pag pangita sini no. So thank you Gid. So we're going to have our last lesson for solving life problem. Kag amo ni siya ang ministry into grief and loss no. Ministry into grief and loss. So it's a privilege nga makaliwat, makahatag sang sini nga last lesson ko sa inyo sa sini nga gabi. And si Mrs. Kek na paano ka maka-share sang sina nga topic ay why ka man ka-experience ng loss. No? Ang lamin niya is loss of a loved one. Pero according sa aton nga study tonight, ang lesson naton subong, may mga lain-lain nga klase sa losses no kag dapat kabalo kita sini mag tubang man. So pero one thing lang gid nga somehow nagahatag sa akon niya sang grief no somehow na na-notice sang asawa kong akon nga tawag ni ang ulo ko no medyo nagapuspos ng akon nga buhok no so do amo ning akon ginaproblemahan nga loss no hair loss no kung magtalikod ko medyo naga-obispo na ako so muna ginakabalakan ko subong nga loss no so samado amo ning akon experience no? Kag iban niya no may mga tawo nga gusto nila makaangkon sang tawag nga loss no
kabudlay man no ginapangayo pa nila. Pero iban obsessive siya sa bagay nga diyan no. Tatawag nga weight loss. So amo na no. Dapat nga bala naton nga ang loss is part of the human condition. Part of the human condition, and we all suffer loss at one time or another in our lives. No? So how we face loss, is what we call the grief process. Grief process. So paano kita mag-face ang loss? No, amo diyang tawag nga grief process. So dapat ma-process natin ang grief, no? Because kung di ato dyan ma-process, somehow may mga setbacks na sa aton kag sa kabudlay sa aton maka-move on sa kabuhi naton. So ambal diri ni Norman Wright, life is full of losses. In fact, life is a blessing of loss in gain, loss, and acquisition. So the issue of loss and the consequent grief of mourning is not necessarily limited to death of a loved one only. So tanan naton nga hindi na lang siya limited sa death of a loved one. No, when we say loss. No? So many times we do not recognize a loss and therefore fail to process the accompanying grief. So basta may loss, may grief, ginaya nga nakasunod. So automatic na yan, may babatsangin na sang tao ang tawag na grief. So kung hindi nila ma-recognize ang loss na ini, so ma-fail sila sa pag-process. Okay? So this can eventually result in unhealthy, even destructive reactions. So losses can be obvious and tangible or intangible and immeasurable. Okay? So muna no dapat gin mabala naton kung paano i-process ang grief nga ini, no? Nga naga-accompany sa loss. So dapat naton balaan ang types of loss. Una sa tanan ang material loss. Material loss. Singon ang business failure, loss of property, job, status, no, and possession. So masakit gid man ni siya no once nga madula ka sang lusyo, no, ang propiedad, no, trabaho. Okay, so like sang isa namon ka member, siguro mga 3 years pa lang sila diri sa simbahan. No, do nagbankrupt gini sila ya, no, sa Saudi sila, ang wife naghalin, duwa sila both gali. Then nag-una din lalaki, naghimo sa business. Then abot sa point nga why nila manis mayong ilang mga resources ng business. So nang bankrupt gid sila. Then abot sa point nga ang family members nila dumidyo hindi pa good sa ila. Then abot sa point nga nag-ano sila nagsala-sala sa kadto. Eventually iyang nga bata na ministeryohan sa among teacher sa school kag nawin niya kag nag-church sila diri. Through series sang gid struggle gid ang nabot sa ila while giya sa simbahan. Good thing lang kiti may church nga naga baton sa ila. You know, every time nga grabe ang ilang struggle. So one day may nag-uli sila halin sa city kay do mabot sa point gid nga maaway sa iyang brother-in-law. No, kay mabot sa point nga nagahananay na sa mga matalom nga bagay. No, so nag-uli sila in Sigida, pero ang isip nila they wanted to go directly sa church, no? Diya sa Kanakon. Going to Kabatuan. Mahapit sila anay sa simbahan for prayer. So pabot nila diri. So we received them, no, gin-accommodate namon sila, ginpatulog. Pira kagabi diya sa simbahan. And then nag-decide siya mapauli sila balay, no, para nga dito sila ma-start sa Kabatuan. Pero wala sa sang kuryente, wala sila sang tubig because tugay na sila wala dito nag-start. So pag abot dito na pastor may ara kadi nga bumba, water pump kay wala kami sang inog laba. So ginhimo na kon glilisensya ko sa may isa namon ka elder ang hulamon namon anay ang bomba sa simbahan ang jetmatic pump. So ginukas na kon nakita guro sang isa namon ka member bala ang pagkukas medyo nagpapangkot siya kun nga naging to ang water pump. So gingather ko akong elders no kaginistuya ko sila sang nagkalatabo sa sina nga utod namon. No kag nabot sa point gid nga ginpensin di ko sila sang sitwasyon.
No, kag ang resulta sang sina nga meeting namon sa elders naglilibion sila. Naglilibion sila kag nag after sang sina nga meeting namon nagtao sila sa mga help no kag kung ano man dyan nga bulig. Aba ko sa time dyan kinansang aton utod ang support kay hindi hamak ang iya ginagihan. So praise God nga munibla nga kung may mga amo ng sitwasyon kung mo ginahulat pa ang series pa sang meeting no, para maagrihan pa sang tanan no para nga makabulig no because kay kabudlay sa isa ka tatay nga hindi mo mahimo nga mag-provide sang kinahanglan sa imong pamilya pag grabe pa ang loss no, sa inyong kabuhi. So damo lang sa experiences nga mga muna no diri sa simbahan, especially sa mga tatay gid namo nung somehow nakabalik sa trabaho tungod sang nabatsagan mo bilang tatay ka man bilang pastor na sa isa ka tatay nga hindi ka trabaho, hindi ka hatag sang kinahanglan sa ilang kabataan, tama gina sa ila ka bugat. So muna daw dasig lang sa ako mag-respond bisan niya daw kailangan mo gid sang tubangon ayan ang mga risk no. Pero praise God nga nakita mo sila nga gina-plaster man makabangon man sila. So damo gid nga mga cases diri may ara man gani nga isa ka nanay nga nadulaan sa sang balay, nasunugan sang balay, ang husband bedridden pa that time. No? So grabe panghamba sa mga tao sa palibot niya na ang kaya nag-born again pa kamo, nga muna. So ang ubra lang sa mga church member, ginabato namon sila every Sunday after service, ginapakamuyuan, ginapalibutan sa mga nanay kay pray, gina-counsel. No? Piragira ka Sunday halos nga mo gina-permit no? Sa pira ka tuig. Kaya nakita mo sa subong, gina-bless naman ang ilang pangabuhi. No, gin-process gid ang ilang grief. Ay, masakit no nga tawag ni nga hindi ka ka-provide. Then ari pagid relationship loss. So broken friendship, separation or divorce no sa nakita gid so yan pa sa divorce ni ganyan mga meetings naton. So amo man na maka contribute na sa grief ang relationship loss. Then thirdly is functional loss. Basingon nangin disable ka, no? May ara ka nga terminal illness, no balatian, no kag kung na-aksidente kita, no. So functional loss, hindi ka naka-function maayo para i-provide mo ang needs ng imong family. So, then fourth is role loss. Example, retirement, aging, no? Katigulang ka na, paano mo i-provide ang needs ng mga sa kabataan mga college pa no. So ara pagid ang miscarriage or infertility no, sa mga babaye hindi mo dapat ikaw ang palagyan sang kabuhi no pero hindi na siya matabo because nga premium lang ka naga-miscarriage no or ang infertility nga tawag. Actually sa akon nga amon nga side ni Mrs. twice ginamon niya nga ni-experiencehan nga duwa siya ma-pregnant no. Positive ang result no sang pregnancy test pero pag abot sa almost 3 months nung naga-spotting nung siya nag-spotting so okay lang to once una no natabo to siya gidraspahan dayon pero ikaduwa daw hindi mo bala makaya na tubangon tapos sambalo ka sang doktor nga you need to go to Manila for a series ng check-up no kag you need to have amount of money para nga ma-address ang inyong problem kung nga hindi nagahuman ang bata. So twice gid. So may time gani nga nagalibion ko halin sa may hospital no because do need mo gid bala ang comfort bala kag support samtong nga time bilang husband. So nag-attend ko sa isa ka seminar sa mga pastor, may Canadian nga bisita. Kag ang ina nga visitor after sang sina nga conference, ginpalapitan ko gid kag gin-share ko ako nga problem. No? Kag I came to the meeting, nagaisip man ko nga damo gini mabulig sa akon karon kay ara kami sa ospital, no? Pero that bala nga thought no gin-correct sang Ginoo ever since no. Sang time nga to nga ang kinahanglan ko gali no that time hindi financial nga support kundi gid ya ang hug, ang support no sa isa ka person nga nagapalangka kana kaintindi sa akon nga sitwasyon. So that time ginhag lang ko sang isa ka pastor nga Canadian. So pagkatapos nga sang ginhag na ko niya just receive the love of the Father. Kag just overflow lang gid ang overwhelming lang gid ang love sa Father.
that time. Kanang pali ko sa ospital nga nag-review ko nga puno sang kalipay, isugidan ko si Mrs. ang akong experience. Gilibion kami duwa sa iyang bed, no. After that, naluson adlaw, nakibot lang kuya, may ara member nagbisita, wise nagbisita, wise sa kabalugan nga ara kami sa ospital ay emergency, no. Nagbisita, nagkato sa ospital for check-up nila. Then kibot sang ara kami. Kagambal niya ako na, pastor, nakita ko si Mrs. mo kung Sunday pala. Gin-prank ko sa hospital niya, tagan ko siya, kaso wala ko lang nahatag that time. Na subong ang right time. So gindahuan niya kami sa sobre. Amazing gid ang Lord. Kita mo bala kung paanong Ginoo nag-supply sang imo kinanglanon. Hindi kali sa time nga to ang financial ang need ko, no, sang grabe nga struggle naman, kag pain sa heart naman bala, emotion nga mga struggle. Ang love gali, no, ang hug, ang warm nga assuring presence ang Ginoo palangga ka kami. So amo to, no, ang financial ga follow lang siya. Then after that, no, pira ka isa ka year gid kami nga why kami why si Mrs. nagbusong. So after a year na pregnant siya, then praise God sang ginlantaw na, no. Gin ultrasound ang may ara na heartbeat ang baby, no. Kaga halin ka to, no. Sige na kami nilang gid naga control bala, no, kay bataon pa man kami that time. So praise God na kabudlay, no, sang sinang experience nga do isip mo doon di ka nakabata. Pero praise God nga Ginoo ya may mga reason gid sa mga time na. So role loss, okay? Then life loss. So muna siyang tawag nga kamatayon. It's permanent, no, irreversible loss of life. No, it does not discriminate between the righteous and the unrighteous. So gindistin sa tanan nga mapatay. Tubang ginaton tawag nga kamatay. So hindi naton diyan malikawan, inevitable ni siya bagay. So you need to be prepared kung baga knowledgeable paano ni sa tubangon or i-process ang grief na nag-accompany sa mga losses niya. Okay? Then ang baldri, grief is the human system reacting to the pain of loss in such it is an inescapable reaction. Inescapable reaction. So now, understanding the loss and grief process. Understanding the loss and grief process. So loss and grief are a part of human life, and it can be a penalty of both original sin and personal sin. No, also, there is no right or wrong way to grieve. So different people process loss and grief differently. Tagsa-tagsa sa aton niya, lain ang pag-process sang loss and grief. No? So according sa severity, according sa personality, sa tenacity, their acceptance of the loss, and their will to move on. Okay? So lain ang pag-process naton pagkatubang sang loss kag grief, no? Because ang kadalumon, no, kasakit, no, sa atong mga personalidad, kaga the way kita mag-accept, no? Iba niya hapos na magabaton sa ila, no? Iba niya nga mas ano ang ilang will, no, para nga mag-move on sa kabuhi. So ang baldiri sa sining sa screen, to effectively process loss and grief, it is necessary to identify the type of loss, amo to kay na, its severity, and its potential impact, as well have an understanding of the stages. Okay, so now giya kita sa stages of loss and grief. Ano sa tanan nga ang first stage amo ang shock or crying. So normal giniyang response no once nga may mga nag-abot sa aton unexpectedly, no, ang pain kag ang ache kinabatsagan naton, mas shock kita kag crying ara dayon the company. So ang first naton yang reaction gid kag ihambal naton gid, this can't be true, no? Hindi ni ya matuod, hindi ni dapat matabo, no? So amo ni bila ang stage nga tawag na do sa denial stage pala, no? Kag this may be a particularly difficult, no,
problem for a Christian because the idea we may be dying contradicts our knowledge that Christ has provided for our healing through His own suffering and death. Baga, do kabudda ni sa batunon, kiti ang Ginoo nag-promise ang healing, ka-protection sa aton, then natabo pa ining mga bagay. So, ako niya may mga experience gid ko nga bilang pastor, may mga member gid nga ara sa terminal illness, kaga budlay gid ya kung paano nila ginbaton nga blatian, nabot sa point nga do tanan nga tawo sa balay niya do ginainitan niya na, kag nag-abot sa point sa iya ang tawag nga suicide. So, hindi niya mabaton nga amo nang tabo sa iya, pero a series of visitation kag word of God, nagtaliwan ini nga tawo sa cancer nga blatian niya, colon cancer nga ready gid siya magatubang sa Ginoo sa kamatayon niya tawa. So may mga member man nga during sa days ang ilang nga kamatayon dito sa deathbed, nag-join kami together sa pag-worship sa Ginoo. Gin-lift up nilang kamot niya sa Lord in worship kag after nga natapos ko ang prayer, she gave up sa iyang breath. Kaging commit niya yang gabi gid ang pag-commit niya sa kabuhi niya sa Ginoo. Because nabot sa point nga ara na yun ang acceptance sa mga bagay. Then next nga stage amo ang guilt, or feeling of regret over irreversible missed opportunities, a sense of failure. Okay? So ara na dayon ang blaming sa kaugalingon, for the cause of death, siguro kung ginhimo ko ni why ko siya ginpabayaan, siguro kung gin-hospital naman siya, naka-survive pa siya. Amo ni ang gasulod dayon, guilt, ang anger or hostility, ang reaction to feelings nga having suffered loss, kung especially kung may perpetrator, gin-abuse ang imo labuan, sexually abuse or gin-murder, so grabe ang kakakig dayon sina nga nagaupod. So kagang pamangkot mi sa tunggulingon, why me? Na ako, Lord. So when a person comes to the realization that unless a miracle happens, he really is going to die, it seems natural for him to rebel against the idea. So the will to live is strong within us. It is part of our human nature. There are many reasons for the anger. Ayan, ang illness has interrupted his activities. Hindi na mahimo ang dati niya ginabuhat. His plans for the future, nangin blurred ng iya future, ang dreams, daw parang patay na para sa iya. And other people are going on with a full life while saya naman ang iya kabuhi had been cut short or sa iya nga labuan. Gabi ang anger dira nga nagaupod nga balatyago. So there's still many things he wants to do with his life, and he doesn't want to be separated from his loved ones. So hindi siya ready nga madula sa iyang mga loved ones. Muna siya, and next nga stage ang restlessness, or loss of interest. Restlessness due to inability to return to regular routines. Loss of interest in routines activities can lead to sadness, even depression. Changes occur before the person is jolly, and it become quiet. Okay. Then next nga stage, distress and panic. Okay, distress and panic due to repressed emotion. Kagara dira man nga sila sa other side, a sense of uncertainty over the future, fear, worry, and anxiety. Magalid na dayon sa tawag na depression. So when grief is not resolved over a period of time, dira na yun ang tawag na maset in ang depression sa isang tao. So muna siya ang mga stages of loss and grief sa life sa isang person. So that's why along the way, may intervention along the way. Mayara sa somebody nga maulaan, kag maka-notice ini, kag maka-identify nga ini nga tao balik ga undergo sang grief
isang grieving, no, isang grief nga ginatawag kag dapat siya ma-process, no, para nga hindi siya makalabot diri sa point nga depression kag eventually iban naga-commit na sang suicide. Okay, so then factors that affect loss and grief responses. Factors that affect loss and grief responses. Una sa tanan ang the person's age and maturity. Okay, the person's age and maturity. So lain niya ang responses, no, sa mga bata sa adult. Ang mga kabataan niya makita mo nga mahibi na sila ya, no? They cried aloud, no, during sa death ng ilang loved ones. Pero pagkatapos na, no, it seems nga wala lang sa may natabo. Unlike sa mga adult, no, hipos lang sila. Pero may mga time gidyang gina-attack sa loneliness, depression, may mga night nga para sa ila, lonely kit tama. Tama kalawig ang kagabihon para sa ila. So lain ang pag accept, no, sang depende sa age, no, kag sa maturity. Da klase Then, kadua, amo ang significance and value of loss. Significance and value of loss. Kasi ngon nga grabe ang pain sang tawag nga loss nga, grabe ang grief, no, because nga ang ina nga person significant, no, sa iya, grabe ang pag-value niya sina, pagpalangga sa na tao, like for example sa iya spouse, no, sa iya nga parent, no, sa iya nga friends, no, ayan sa mga property man nga para sa iya gin pangabudayan niya, hindi nadula sa iya. So the perceived value of the loss will often determine the degree of grief. So kapit pa sa aton culture ya, once madulang kita sa aton mga loved ones, hindi hapos, because we treasure relationship more than sa mga possession. And thirdly, the nature and manner of loss. The nature and manner of loss. Example, aksidente, no? Or pas worse, ginmassacre, no? Ang mga loved one. Killings, ang tawag. So, nature and manner of loss. So, muna siya ang, hindi ka depende, ang severity sang grief sa amo sinino. Then, ikaapat, no? Cultural practices or social obligation. No, kay siyempre sa atong culture nga ang tatay amo ang breadwinner, no? Kag kung siya magtaliwan, no, ang asawa, ang eldest son amo ang mag-take sang responsibility sa obligation, no? So hindi pa siya ready, dako stress gina sa iya, no? Kag hindi niya pa na process ang grief niya, no, kay nadula sang tatay nga muna siya ang harigi sang panimalay. Tapos siya pa ang naglukdo sang mga responsibilidad, why pa na process ang grief, so piled up. Makita naton nga hindi niya pa ma-fulfill ang roles ng iyang tatay, the more pagit ang blame siya kaguling. And kalima, availability of support from family and friends. Availability of support from family and friends. So no one stand alongside with you during the grief. So during the grief, wala siya kami alongside sa aton, no, to help, to comfort. So that's why important din sa mga yung mga lubong, lamay, atong presensya. And just a presence, no, just shadow lang natin ganit makita nila grabe ng ilang kalipay. Mangara kita during the moment of grief nila. So amo ang anxieties, no, associated with an uncertain future. Uncertain future. Di ka naman masugod, paano ka magsugod? Karon nga wala na siya. Paano ko ni umpisahan? Okay? So if we have no understanding sa loss and grief, kag stages kag mga factors that affect it, we cannot really deal it, or we cannot be able to help others who are undergoing deep grief. So we can't understand people, and if we have this wrong belief, may mga wrong belief pagid regarding grief, no? Kag amo nang ilang ginahambal pati sa grief, no?
wala diya sa screen pero una diri, the grief is a negative feeling. So negative feeling na hindi pag ituguti na, no? Dapat hindi mo na siya pagbabatsagon. So basta tandaan naton nga accompany ginaya once may loss, may grief ginaya nga naga-follow dayon. So ikaduha, the grieving is a sign of weakness. Mo pa gina, no? Sala na pag intindi, no? Ikatatlo, acknowledging grief will only make it worse. Fourth, to express grief is to show a lack of one's faith. No, a lack of one's faith. Kulang pagtuo mo kung nag-grieve ka. Ikalima, the more spiritual we are, the less we should grieve. Okay? So subong may ara ko din nga leader ko gid, no? Nagawali man di siya kung Sunday. Nadulaan siya sa asawa niya. Basta subong nag-ara pa sa process ng grief. May mga time gid masulso sa kwarto ya, mahibit na lang saya. Kag ginahimo niya na lang is to worship the Lord. Kag may mga time gina kami nga istoryahan bilang lalaki bala sa sinama pa na parts. Intindihan ko gid, no, na sa subong pira na ay dito nga laki ta digyan 1 year na. Nag-aamo na siya. Ay ibirin kay papa mo ulo Hindi isa. sa madulaan ka sang pinalangga, especially kung close gid ka mo, asawa mo. So 6, grief is only for those who lost a loved one. So tandaan ta kayo na, no, may mga types of loss, hindi lang siya sa loved one. That's why na-identify natin ni sa isa ka person, makabuli kita sa iya. Now, paano kita mag-minister sa sina nga mga unresolved grief, ma-process ang ina nga grief sa isa ka person? Okay. So first of all, amo ang tawag nga paghinulsol or repentance. Repentance ang kinahanglan nila nga buhaton. Because may mga ungodly emotions. May mga ungodly emotion na sila during sa grief nila, no? Like ang okay na anger, no? Ara ang anger kaakig, okay? Ara ang guilt, no? Ara man ang blaming nga ginatawag na basol niya ang Ginoo, nabasol niya iya kaulingon, nabasol ng mga tao. Ara man ang unforgiveness. Budlayan siya magpatawad gid. Grabe ang hatred sa iya tagi pusoon. Kag amo siya cause sang grabe nga pain, no? So may mga negative or ungodly emotion nga dapat inulsulan kay. So dapat repentance ang himuon niya. Then forgiveness, no? Forgiveness from God, no? Because ang Ginoo mo pa siya ang ginabalikan sang blame nga Lord gin promise mo nga healing, life, protection nga ang amunin tabo sa akon nga nabwan. So they blame God, then even ang ila self, no, pag blame nga it's your fault, no? It's your fault, no? It's my fault, akon giya nga ako ya ang halinan, akong kabangdanan, it's my fault, no? So amo kalabanan gid niya, no, basta nga natabo ang bagay nga pagado way mo expectar sa imong labuan, no? Ara ang pagbasol, ara ang guilt nga ginatawa. So thirdly, amo ang pag-break sang pronouncement. Break mo ang pronouncement because may mga pronouncement, may mga inner vow or curses ang ina nga tawo sang during sa time nga siya nag-grieve, no? Like ang iya nga pronouncement, it is better for me to die. It is better for me to die. Dad, ako dala napatay. Amo na ang mga word nila nga ginabuyan. So kisa may mga hambal pa na sila, Dad, ikaw na lang napatay. Okay? So curse naman na, no? Gina-curse naman ng isa ka person. Or inner vow ga hambal na, I will never ever marry again. Or be in love. Or to trust somebody. Hindi na ako magsarig, liwat. So amo na ang mga inner vows nila. Ginpromoisa nila sila kagulingon nga di na napagbuhato. So dapat nila i-break na siya. Okay? So number 4, breaking ungodly soul ties. Breaking ungodly soul ties. May mga good soul ties man, no, sa aton nga mga loved ones, no? Pero nangin ungodly siya the moment na hindi ka na mabuhi kung wala sila, no? I don't want nga mabilin, gusto ko masunod sa imo. Kung kawalan to kamo sang pelikula ni Babalo sa una kasi ni Dolphy, no?
So ang iyang nanay napatay, gusto ni babalo magsunod kinanay niya, "Nay, wag mo kong iwan." Tapos gintiklod siya ni Dulpi, no? Tapos balikan niya si Dulpi, "Bakit mo ko tinula?" So manibla gusto niya magsunod. So baga may mga soul ties nga ungodly in the sense na hindi ka na mabuhi kung wala sila. Damo na lang ang mga balanon. So kag pili naton gamiton sila ang inner healing at deep healing. Kag i-process na sila. Hindi na siya kung maagi lang sa isa. Hindi nga serious ang healing kita. Then deliverance, pili natin apply ang deliverance sa ila because ang tawag na spirit of guilt, no, may mga spirit dira na nag set in, no, because nga may nakita sa sang foothold sa life ng silang person, nang akig siya, gabi ang guilt niya. So until sa time nga nag-develop ini ang foothold ni Satan, no, ara ng spirit of guilt, hatred, anger, spirit of unforgiveness. So dapat na siya ang tawag na deliverance. Samo siya ang ministry into loss and unsolved grief. Then we'll jump into moving on in life. Move on after na ministryohan sila. So grieving is a process and unavoidable features ang life journey. Every significant loss brings pain and even disruption of life. So managing the loss and grief with understanding is therefore an important step to healing and resolution of the loss. So managing the loss and grief with understanding is therefore an important step to healing and resolution. So after nga giministryan sila, so dapat nga continue nila ilang victory kag ilang healing. Okay? Una dira ang have a biblical perspective on loss. Have a biblical perspective on loss. Dapat maintindihan niya na bisan ang Ginoo, letter A, God breathed or Jesus wept. So may mga verses dira, Genesis chapter 6 verse 6 kag sa John 11:35. Nga si Jesus Christ no nagwept gid siya, no, na-identify niya gid ang ato nga ginagyan, no, because nga siya man naka-experience sang grief, no, because ang loss ang iyang labuan niya si Lazaro, no, kag didto going to the tomb of Lazaro, no, Jesus wept, no, he wanted to put an end sa death nga amo siya ang may dara nga pain of separation. That's why he raised Lazarus from the dead and proclaim sa iyang mouth nga he is the resurrection and the life. No, not only ginhamba nila nga he is the resurrection in the life, he even no ginpakita niya sa iyang ugalingon. No, after nga siya napatay, no, Jesus Christ rose from the dead and death has no power over him. And the sting of death, no, has no victory over the life of Jesus. And to those also nga nagatuo man sa iya. So kadua diri, letter B, grief serves a purpose to refresh and renew our perspective on life. So ang basang Ecclesiastes 7 verse 2, no, it is better to go in the house of mourning than to go to a house of feasting. No, since that is the end of all mankind, ang kamatayon ng katapusan sa mga tao, and the living should take it to heart. So sa pag-attend naton sa mga funeral, dira kita ma-refresh, no? Dira pa kita maka-check sa atong gugulingon, no? How is my life, kung ang death magapanuktok, ano ako kahanda, no? So may mga realization ginaya. Maka-refocus kita sa most important in life kung during sa mga time nga ran. Okay, then letter C, makita niyo man dira, feeling of grief are temporary, they will pass, there can be closure. No, agi lang na, hindi gid na siya mag-stay, maglinger sa pira ka tinuig, no, kag may closure gid na, no? Because ang basang Bible, Psalms 30 verse 5, weeping may stay for the night but rejoicing comes in the morning. Okay, and letter D, giving solace by the Holy Spirit our comforter. So ara gid ang Holy Spirit nga alongside of us nga maga-help ka maga-comfort. And letter E, God receives our tears. Okay, ginabaton sa Ginoo nga aton tears, nagasimpatize sa aton nga mga weakness. Okay? So gina-record sa Ginoo nga aton misery, balaan niya na. Kag may ara kita high priest na basan Hebrews chapter 4
nga maka-empathize sa aton nga weakness nga siya na kaagi man sa amo dyan ng mga nagihanap while living here on earth. And letter F, taking on himself our hurts and pain. Okay? So while lang koon nga he receives and can sympathize, he can take on himself our hurt and pain. 1 Peter 5:7, cast all your cares or anxiety on him because he cares for us. And last, God's sovereignty is rooted in his love for us. Nabasa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Revelation 21:4, he will wipe away every tears from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the older of things has passed away. So, dito makita nga Ginoo gid yan comfort sa aton during sa time nga diya. So, dapat may biblical perspective regarding grief, no? Why jud ginhambal sa Bible kung hindi ni siya magiyan sa tagsaang individual. Okay? So may ara gid ang solusyon ng Bible sa mga problems nito sa tao. And secondly, receive God's comfort and love. Okay, so letter A dira, focus on God's love and his good plan for our lives, learn to rest in God. Like kay nasa gin-share ko man sa inyo, only the assuring presence of God nagahatag gid sang comfort kag hope gihapon. Kung mag-rest lang ta sa iya kag i-receive ang iya nga love, praise God, malagpasan gid naton anuman nga mga grief nga ina nga maabot sa aton. Acknowledge and accept that the past cannot be changed. So na-learn naman dyan kaligad yung mga lessons, that the present offers stability in God's provision, and that the future is full of hope in Him. Amen. Then talk to God or release, process grief through journaling. So pwede mo na siya i-journal kung paano mo na-process kagin-release ang Ginoo. Then last, guard your heart and emotion. Guard your heart and emotion. So by processing your feeling in tangible or creative ways, by resolving any lingering internal or external conflict, by caring well for your physical health with good diet and regular exercise, last by spending time with family and friends, being a support system. So encourage ginaton nga meron kita ng support system. May support group kita nga para palapitan natin kung diyan kita nagatubang sa mga grief nga isang loss. So amo na ang aton nga last nga lesson. Actually why ko ginasagin palawig ang nga lesson naton sa gabi, because nga would like to makabawi pa kita sa mga nabili natin mga inuras, para nga maka-sharing kita maayo sa the remainder sang aton nga nga class sa buong gabi. So I do believe nga ngini nga last nga lesson somehow makabulig ni sa aton. Actually kung may mga friends kita na nakaagis ang tawag na lost, kag they are on the grief, kag dapat sila ma-process kit. So with this understanding some stages kag sa mga factors nga kung ano ka severe sang severity sang grief sa isa ka person. So makabuli kita sa ila. May ara man ditong mga suggested nga mga dapat buhaton, how to minister sa ila, kung paano sila maka-move on sa life. Okay, then this evening, before kita break, kag magsulod sa sa breakout session naton. Amo ni ang try naton nga lantawon ang scenario or ang ini nga case, sang following cases nga ini. Kung paano naton ni siya nga masolusyonan, applying sa mga steps, sa problem solving, try nato ni siya nga ang nga case.
Lang tawon tabala kung paano kani siya somehow imagine natin self nga ara kita nga atubang sila nga problem sa isa ka person and paano kita mangin help sa ila. So by discussing no sa within your group ano ang mga solusyon, ano ang mga sources ng problem niya, no. So I believe nga change kita sa give kita sa mga ideas, no, kaga buligay kita, no, ang inyong group. Siguro maka-form na kita mga at least 4 groups, no. Brother JJ, maka-form kita mga 4 groups this evening. Brother J. Wala si Brother J. Do si BJJ. Sister Jonah, Ma'am Jonah, ari ka. So yeah, so ay Ma'am John, ara ka? Yes, sa opas ari ko. Oo. Ma'am, pa-help ko tani sa ila ni kami, ma-break Break out. out room tapas. Oo, ma'am. Okay, sige. Dahil lang geda. Sige. Anak ko lang si JJ. Ipakita ko silang ang mga Tapas. case, no. So ari ni unang ang case naton. So try to screenshot amo ning unang case. Sige, screenshot nyo lang. Okay na ka mo? Thumbs up lang kung na-screenshot na. So dapat sa aton nga group nga ma-form, isa may hawid gid kamo sining question Low. ma-discuss naton so within the group. Siguro may isang nga mag-facilitate sa group ninyo, somebody would facilitate. Then ready lang ang mag-report, no? Ready lang ang mag-report. Kung ano inyo tira nga nakita nga mga solusyon. Pasod lo na mo pass. Yes, Jay. Then another another case, no? Pili nyo man siya pagid, picturean. Okay. So yeah, at least may ara pa kita at least mga 30 minutes para himuon ning duwa ka case ninyo. Sige, just kuhaan nyo ang case, ang scenario. Sige. Okay. Okay. Wow. I think kumpleto naman kita balik, no? So, kanami kay kita sang chance ka lantaw sang mga cases, but may mga group gid nga nagabot sa point na naka-relate sila masyado sa case, no? Out of their experiences, out of their victories, nakahatag gid sang asang hope man, no? Kag I believe nga madamo nga marriages na ma-save sini, no? May because sa mga mga ginhatag ang mga ang mga pamaagi sang Ginoo para ma-solve ang situation. Okay, so mayong gabi liwat sa tanan. I hope na nag-enjoy kayo sa inyong group, no? Kag I don't know kung okay pa aton time because we have less than 15 minutes pa para nga siguro mati taguro sa isa ka group anay, no? Isa ka group. Sino ang may group nga facilitator kag gin-assign nga mag-share, no? I-share naton sa whole sa class ang inyong na-find nga solusyon o kung Si Alde pa. Si Alde. Si Alde kanya. Amon. Sige.
Nangada, ginano, gapang yami na din kamot ko. Minsan isa lang to, isa lang sa duwa ka case. Go, Ad. Kaya mo na. Sige. Mas kinisa lang pas. Okay, oo. Then para sa daso naman nga group. Ambot ako mag-agree sa ako ng ang akon kag grupo. Ang akon grupo pilion is ang question number 2, situation number 2. Yes, nag-agree si Miss Bethany. Pinapagid si Ada ng ads. Okay man ka sa 2. Sige. Sige, sa 2 no. Hambal diri, dali lang. So, ang hambal diri about sa gin divorce. So, amon ko pas ginamon gitanaw namon to bala sa aton nga unit 3 bala or lesson 3 bala about principles Christian principles of problem solving dugin apply na lang manamon no nang this problem or this grief nga na experience niya is source ni or reason ni is relationship ni siya no relationship siya nga separation or ano to gani siya Loss. Relationship loss. So, separation or divorce yun siya ang iyang experience. So, sa pagtanaw namon among sa among nga discussion gathered nga mga ideas on how can we be of help diri sa amon nga babayi sa ini nga naging divorce sa iyang husband. Kay kung tanawon mo ang may sa emotion, ang emotion nga na feel niya is do tatlo ang iya ginadil nga problema. May problema sa within herself, may problema siya kay ginablame niya ang self niya sa sa divorce nga na experience niya nga wala naging happy iya husband no so ginablame niya ang iyang self no ga self nga ginabutang niya ang self kay gina-pressure yung self niya. Isa pa is ano ang guyabe or felt ashamed kung anong hambal siya sa tawo because of the divorciado sa nga babae nga gasimbasa no and then may pa siya problema sa iyang husband amo to ganing bulagan siya and then may problema pa siya sa on how to sang iyang bata kay may mga kabataan pa siya and siya na lang nabilin so amo na ang iya nga do problema balahaw and sa mabulig sini do na recall bala namon bala about sa war room bala nga situation balahaw War Room nga movie bala na siya. So sa War Room nga movie, same lang gid ni no si Margaret ni na ano man siya nang bag-o man siya nga Christian, no? Bag-o lang siya nga Christian, bag-o lang siya. So do baby Christian pa siya and amo na experience dayon. So very good gid yang may ara sa support system nga Christian. Kumbaga may naga-minister gid sa iya nga during these times nga amuning na agyan niya. Siyempre, first gid is i-acknowledge tano ang iyang emotion niya nga naga-feel sad siya, na emotion niya nga nang amuning nga subuan siya and disappointed siya because ang iyang ginasaligan nga tawo kag ginapalangga is nag-separate sa iya. But although all ang iyang emotion is valid, no, ipa-feel sa iya nga valid na siya, but not the negative ones nga i-blame niya ang iyang self. No, ipa-remind ta gina-permis sa iya paagi sa pag-minister sa iya and isa sa mga pamaagi nga ng syempre ang prayer gid ang pinaka most important no prayer and the word of God pero sa prayer hindi lang naton paghambalan siya nga ma-pray ka gid o itudloan mo siya mag-pray no we have to pray with her no ang physically may pray ta sa iya nga nang duwa ka mo hindi pwede nga pabayaan mo lang siya nga maglakat-lakat o mag-pray magbasa sa Bible nga iya duwa ka mo kayo usually sa amo nga stage daan hindi ni sila yang hambal nga ano bala mamati gid sa muwali nan gado may ano pa na may ano na ganit do may wall pa na sa ila so dapat mai-penetrate ta sila with the love of God no ipabatsyag ta siya paano ta na pabatsyag ang love of God sa iya nang through being there with her na i-support sa dapat new Christian sa mo dapat may ma-minister gid sa iya pares man sa war room balang ang babae to in gid siya gin supportaran gid siya gin prayan gid siya dason nang isa pa gid is di ba may problema man siya sa children niya so hindi lang kita mag-help emotionally spiritually mentally kundi dapat ma-help man kita na in service sa iya
So syempre ka problema sa iya nga mga kabataan kay maubra siya, wala may bantay siya bata no pa maubra pa siya. Pwede ka ka-assist or ka-offer help nga pwede ako mabantay sa imong bata o basi gusto mo nga may work ikaw pwede nga dili lang anay bata mo sa mabalay or sa church abi as a Christian or sa church pwede man nga ibilin mo lang din mo baby or bata para makaubra ikaw hindi man nagurubugat nga bantayan ang amuni nga bata nimo no. So ma-offer ikaw or nang amo ginabi importante mo nga hindi lang kita naga-help ng iban sa mentally, spiritually hapos do ka medyo hapos na maghambal pero mas dako gid ang impact nga ano bala nga mahimo naton once we act bala in service sa ila nan so dako gina nga ano na gani tawag na nga help gid sa ila nga situation kay amat-amat all throughout sini sa iya mga prayer I believe maano gid man maka-recover gid man siya and ma-find ya ang ano ma-find ya nga makakasaiya ang self makakasaya nga i-blame niya ang iya self that everything may ano tawag ni may purpose si Lord sa mga kakatabo no kag kaya yagid kag ang church makabuli gid sa iya kay tagang hambal ya diri bala nga statement bala paso naghambal siya nga I feel that people are critical to me because I am divorced. I am ashamed to face people at church. Nan, maybe we can input sa iya statement like, ang church naman kasi is not composed of perfect people. Many people sa church is broken man, para sa imo wala lang kakabalo. Many ara sa church na may mga hidden sin man, wala ka man kabalo. It's just like ang situation mo lang niya is doon na exposed lang because of the separation ninyo nga duwa pero wala man tanak kinalain wala ka man kinalain sa amon kami may ara man so let's gather together kay kung unbroken kag unbroken mag-gather may ara kita strength may ara man ka strength nga lain maka-complement kita with each other we can help each other so amo ginaguro ang wala na ako ma-share para sa among discussion. Thank you very much, everyone. Thank you, Pastor. Sige. Thank you, Aldi, on behalf sa group mo, no? Ikaw nag-stand, no? Pero good group effort, kid, no? I really commend gid sa inyong group, no? For that mga observations, kag mga kung paano i-address ang issues ang sa case nga ina. So good gid ang mga observation natin. Thank you gid. Okay? Then I don't know kung pwede pa subong. Sige Kung daw lang alang nagiguro kay man ko gid nga do makanami gid ko may time kita para mag-express, di ba? Sa aton nga. Oo, nami kita kanimo pas pa. Ano bro? May idlaw kami kita kanimo. Sige lang bali no tawan ta kamo time liwat no next nga last naton nga gabi sa Miyerkules bali ang ma-present pa ang duha pa ka group di ba duha pa ka group ang wala ka present mo so kamo sang chance mga maka-present para daw may time gid bala nga maayo makambang gid kamo man no nga justify nyo gid bala ang effort man sa inyong group no mataon man sa justice lang inyo gid no so amen. Sa aton nga pagsugod naman sa next nga Wednesday, this coming Wednesday. Ready lang ang duha ka group nga wala pa. Amen. Presenter, assign na kamo sa presenter nyo para na makahambal sila. Before kita himo pagit sa iba naton nga mga nabilin nga partner. Sige, so salamat sa inyong mga observation gid isa pa lang to gani si Aldilin pa lang to no mas more karon ko mahambal pag si Jan no pero si Ada no si Ma'am Susan no sino pag dira sa Ada no damo pa nga wisdom na mabagit naton real life kani ng iban sa amon kay namo pag really effective gid gingamit ng iban sa amon group kani to encourage ang amon ang mga scenario gid ya real life gid. So may hope gid nakabuli gito sa muni siguro muni ay may break pa man kita duwa tra adlaw Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. I-share ko lang yung screen ni Wat before kita mag-end.
Okay, so bali amo ni kina. Kita nyo? Oo, pass. Oo. Oo, why makusang damo gid nga ano may time pa manggid kamo kali para nga mag ano pa no. Why na ko na exam nga kung ano pa muna niya essay lang ni. So 1 to 5 man lang 1 to 5. So Sige, pass. okay lang ni ano nyo lang i-screenshot mo na lang ni ang 1 to 5 na items. Okay. Okay, pass. Sige, so 20 point each. 20 point each, then at least 100 words each items. Okay lang. Sa kung sabta na mo ni pas ko sabta na mo ni pasa lang namon liwat sa imong messenger pwede. Oh, messenger na lang direkta na lang sa akon ni pasa. Para makabasa ka gid balaya. Gani i-dikta nyo lang sa akon kung mabutan nyo sa Word, pwede man, kung masulat nyo Sa email ako pagpapasa, pass. Sige, ibutan ko lang email ko da karon sa may group chat. Oo. Hindi ko ka-attach yung file sa messenger. Sige, ma'am. Thank you again. Hindi ko lang karon hatag ang email address ko sa group chat nato. Sige, so much time pa kita guro para masabat nato ni hasta pa sa Martes. So then sa sa Wednesday free na kita why na kita sang lesson. More na lang kita ya sa presentation. Okay, then gintao ko man to kay JJ ang do bonus na lang material sa inyo ang tong diagram wala kung na familiar kamo to sang para ka lesson kung magigamit ko ang diagram. No, so with ano na siya dayon with guide, no? With guide, no? So the sin sickness disease model diagram kag may ara na separate niya sa word, no? Ang anang guide. So pili niyo to siya matun-an, ma-practice. Probably kung may time pa kita sa Wednesday, ma-practice natin to siya by pair. No, kag bring home niyo na siya. Bali dugang nga tool. No, kami bisan sa akon ginagamit ko na siya for evangelism. No, kag pre-counseling na ako. So gina-use even bisan sa mag-education ko sa bata, no, gina-paintindi ko na sa parent amo na siya na diagram. So it would be useful sa inyo magamit nyo na siya, pwede nyo na siya ipa-print out, pwede nyo siya ipa-laminate para kung may mga mabisita sa inyo balay, pakita nila, then you could explain. So mula na ang nadugang kung doon nila. Pastor? Yes? Pastor? Anong nga diagram inaang sa beginning isang lesson? Okay. Yes, I yes, missed oo. Yes po, ma'am. Ang divine order, ang family. Ano ma'am, ang diagram na sin, sickness, disease. Okay. Okay ma'am. So muna, feel ka mo sina magpa-print out. Then ano nyo. Na-miss ko ang 2 sessions. I was absent for 2 sessions. Yeah, ma'am. I don't know, I think though hindi ko makuha sa na ang replay bala. Kadamo sa mga points nga na-miss ko sa lessons. 2 lessons ko doon ang replay. So, I don't know kung amo na itong ginadiscuss ng mga possible problems and solutions. Yes, I have to find that the steps bala to all this nga gina-refer. But siguro I will have to ask help from JJ kung paano ko ma-extract ang mga previous na mga lessons na mga notes kay ako diri sa mga notes for at least mga 2 or 3 sessions. Kaya muna nga, hindi man ko makasabat sa mga test questions. Because wala ko diri sa mga sa mga questions nga ginaano. So, sige ma'am, pa-help lang gid ka mga kay Sir JJ regarding that. Kay dito yung mga most ang mga lesson nga do foundational then mga steps, no, para na sa mga ginano natin nga mga case studies man ako ito yung ang pinaka lessons na miss natin. Sige ma'am, muna then to siya bali ko lang to siya free nga ihatag sa inyo.
So, okay. So, next nga sa Wednesday, coming Wednesday, bali mo lang to, nabili nga ma-present. Then, kung may time pa kita, ma-by pair kita to do the sin sickness disease model, ma-practice natin. Kung ano pa, free na lang ang gabi para sa ating tanan. So, thank you, Gid, sa inyong time. No? I hope nga sa mga nabili natin nga mga class, no? may nakuha kita kag nakabulig ini nga lesson man sa inyong tanan. So, thank you, Gid, sa inyong akong mga contribution. So, Pastor, thank you so much. Well. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Welcome, God bless sa inyo tanan. Good night. Thank you, Pastor. Good night. Pastor, good night, Pastor. Salamat, Gid.